let's sing our welcome song and greet all mothers, no? Happy Mother's Day. Hindi dapat hindi magbubog sa pulong kananay. Hindi dapat magbubog sa pulong kananay ang atong pa-greet this morning. Let's sing the song, let's sing our welcome song. Mayong aga sa tanan. Was election. I don't know kung excited ka mo magbuto. Masiri ka mo, ako man nagyapon. Hindi, may mga bago nga mga guya. Bago nga guya, pero daan nga buhaya. But why should we vote? Kung possibly siguro sa sining aga, we might ask, Pastor, sino nga among butuhon? Butuhan ninyo ang ihambal sa pulong ng Ginoo. So, interesting nga there is a Bible. May answer siya. And I hope after sini, nga magpauling ka mo, you will be guided accordingly regarding sa pagpili, sa pagkanto niyo buwas, sa voting precinct, o sa gabi, sa pagkakagin na lista ninyo ang inyong mga bulutoon, you will be guided by this principle from God's Word. So, let us join together sa pag-read 1 Peter chapter 2, verses 13 to 17. Together, ready, begin. Be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme, or to governors as sent by him to punish those who do evil, and to praise those who do good. For this is the will of God, that by doing good, you should put to silence the ignorance of foolish people. Live as people who are free, not using your freedom as cover-up for evil, but living as servants of God. Honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. So, base sa nabasa natin, nga mabutong kita, why we should make time tomorrow and vote. Well, una sa tanan dali because voting is part of our submission to authority or government. Siling sa Bible, be subject. So, magsilingon, magsilingon ang subject dali is, this is a military term, meaning to arrange in military fashion under the commander. So, to put in an attitude of submission. Ibig niya, nang iput dato ato balatyagon ready to submit sa gobyerno. So, magsiling ng gobyerno nga mabuto kita, so let us vote. Kaya ini? For the Lord's sake. Actually, pwede mo man masiling ang for the Lord's sake preposition through or by, because of, for the sake of. In a way, ang picture sini ang Ginoo among aton nga channel of obedience. So let us allow ourselves to have an attitude of obedience because of the Lord or paagi sa Ginoo. Like kung tulong mo naton ang aton nga gobyerno these days, masalita. Permi mo lang nabatian ko, corruption, no? Permi amo ni, permi amo ina, ito hindi man ni namin ang katampo. Well, mas buday pag ito during the time ni Peter. Kaya wala na dito sila yakwan, no? Wala na dito sila sa Freedom Gate. Because ang ilang emperor, amo si Nero. No, kaginalagas pagid sila sa emperor. They are being persecuted. Nevertheless, nagsiling siya,
be ready to submit for the sake of the Lord to every human institution. Sabi niya, whether it be the emperor as supreme, kung sa ato na pala, national government, kung presidente man ang nagsugo sa aton, kung mandated by government ina, we need to have an attitude of submission. O kung sila niya, or to governors. So kung gobernador naton, o kung mayor, or barangay kapitan, we should have this attitude. We should have attitude of, anong term sini, of submission. You know, ang submit is of the same principle as our earthly parents. So, hindi man natanatanan ang mga desisyon, ang kaalam, tsaktugin perbi ang parents, pero sa rin mga bata, we need to submit. Kaya amuin na ang sugo sa ito. So, number 2, amuin, voting is God's way of choosing His agents. Sa una ya, bawag kay emperor to, wala na to direksyon na priya, might is right priya. Kung ikaw itong pinaka-pusong to, ikaw o kung sa una, monarchy. Kung royal blood, ikaw yan Kung hindi yan royal ang blood mo, Mountain Dew yung blood mo, hindi no? Pero sila sa Ginoo dili, paagi kay Apostle Peter, sila niya, sa atong pagbuto, this is God's way of choosing His agent. Sila niya ang mga human institutions, ang president, ang governor, mga senators na pagpilion nimo, they are agents of God. At hindi iya paagi sa monarchy or sa mic, kundi paagi sa ballot box. Paagi sa baluta, amo na yung pamaagi sa Ginoo. Nga magsabat siya, nga magpadala sa agent sa aton. Ano ang role sa government? Kasi rin niya, ang government is there, first of all, to punish those who do evil. Magsiling ka to punish those who do evil. Ang magsiling ka means to give justice to someone who has been wrong. Ang role sa government is to provide security and discipline. Kasi imagine mo po ng aton nga nasyon, wala sang justice system, wala sang police. Di wala Sakto? Kabudlay. So, bisan hindi man na perfect ang aton sosyedad, hindi man na perfect ang aton mga leaders, at least, kung may kaso ka, may fiscal overt na fiscal or sino din may judge or may mga lawyers kita dali. Mas maayo na din sa wala. Sakto? Or, sila niya, ang isa magiging role dali sa government is to praise those who do good. Praise refers to a commendable thing as that which is worthy of applause, commendation, praise, or approbation. Sila niya, he praise those who do right. Means those who do good works and thus are virtuous. Such individuals customarily do good which benefits others and thus describes not just external good works but the character of the one who performs those works. Generally, ang ating government, hindi man kita sila perfect, pero tiyan mo na nagpag-promote sila sa inyo na makaubra ka mo. Hindi mo ka master teacher, But sa ato di ko, sa gobyerno, yesultuhan ka. May dalan. So kung wala sa government, sino mo paubra sa dalan? Sa healthcare,
Sakto? Ipan sa aton dali, ang mga doktor na aton dali. Most of them, nag-ubraman sa gobyerno. So kung wala gobyerno, di kanya-kanya, delikado. Kaya may nakabalo ko ng doktor na nagpakilala sa imo, kapasar sa board o kung wala. Kaya masiling na siya karoon na ko. Na ako pa yung kabayad sa College of Medicine, pabugayan pa ko. Sakto? Na naman kasi board exam, mabayad pa kami para pabugayan. Kundi ako na lang ay mo-imo. Imagine mo nga mo ng mga doktor mo. But we need government. And that is why, sabi niya, you need to be in subjection sa government. Kaya isang hindi na sila perfect. That is necessary. Sakto? Iba sa atin rin nakakatuon kita sa mga communist countries. Authoritarian countries. Or for example, iba sa atin nakakatuon sa Vietnam. Di ba lang? Manumel, no? Di ba, wapo to ang kape, no? Kaya kapoy ang mga kanay, no? Pero okay. Hindi man dito ideal, kaya wala ka po choice, wala ka sa gobyerno. Pero, they're fine. Nami mandalaan nila, katos mo sa Cambodia. Oo, kasi rin sila, among leader. Mas taasig ang progress nila kaysa sa Pilipinas. Why? Because that's the government. Kato ko sa Indonesia sa muna. Kaya mo sila na, Muslim countries na kulbaan ko. Pero pag-abot mo dito, they're fine. Kato ka sa Bali, kato sa Kwan, mas develop. Kaganda ko, ako kayo surprise ang mga ini. Kaysa dito ako sa Cambodia, napangagad ako sa mga Cambodia at magkato sa Pilipinas. Pero kung ano, nahulbaan sila magkato yun. Pero ano ba nang gasululod sa mind nila? See? Para sa ato, we're fine. Bisa ng mga Vietnamese. So, ibang tinakadto, dari sa dyan, sila kaya nakita kanila. Pero hindi nila ma-imagine ang Pilipinas. Iba nang kabati sila, insurgency, or amusini, or bagyo. You see, government is very, 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 very important. Mas literally, passport, ano na lang nag-be? Well, ano ang assurance natin? Nabisan anong nga forms of government nila, we're still fine. Kaya siling sa Daniel chapter 2, starting verse 20. Siya, Daniel answered and said, "Blessed be the name of God forever and ever, to whom belong wisdom and might." Mean to say, yung atong Ginoo maalam ni siya. Kasi he's very, very powerful. So wala sa may makadikta sa iya. Kag silindiri, he changes times and seasons. And, ano ginahambal dira? He removes kings and set up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. So, ba't silingon ang Ginoo, maka-assign siya sa king, kag pwede yan ang ginidayon mapahalin. Kaya muna, may nabalaan man kita kung kaisa ng mga powerful men nga daw hindi nagit sila itong matumba. Good lang. Wala naman. Tinugdong ko sa una sa communism sa Eastern Europe. Kaya daw hindi nagit ito matumba. But suddenly, sa mga starting 1989, 90, wala pa sa inyo kalaban din na natabo. Kung na una ata, wala pa natabo. Hibot lang kita ng Eastern Europe, wala na. I mean, wala na communism. Sisi. Kaya amuin ang Ginoo.
Jeremiah chapter 27, verses 6 to 11. Naghambal rin, now, I have given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant. Si Nebuchadnezzar, amo ni siya hari sa Chaldean Empire. Nga amo ang nagpiyagdi, nagransak sa temple sa Ginoo dito sa Jerusalem. Madyo temple sa Ginoo, pagbubak sa Ginoo. Pero silin niya, si Nebuchadnezzar, seemingly the kontrapartido, pero silin sa Ginoo, hindi ako. Servant ko na siya. And I have given him also the beast of the field to serve him. Kasi niya dahil all the nations shall serve him, and his sons and his grandsons until the time of his own land comes. Then many nations and great kings shall make him their slave. Kaya mo na, may chingpogin sila. But if any nation or kingdom will not serve this Nebuchadnezzar, king of Babylon, and put its neck under yoke of the king of Babylon, I will punish that nation with sword, with famine, with pestilence, declares the Lord, until I have consumed it by his hand. So do not listen to your prophets, your diviners, your dreamers, your fortune tellers, or your sorcerers who are saying to you, you shall not serve the king of Babylon. For it is a lie that they are prophesying to you, with the result that you will be removed far from your land, and I will drive you out, and you will perish. But any nation that will bring its neck under the yoke of the king of Babylon and serve him, saying, I will live on its own land, to work it and dwell there, declares the Lord. So, very, 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 very clear na siling niya, kalma lang kami. Kaya bisan ano ina ng gobyerno, seemingly kontrapartido pa sa Israel, God is always in control. And at the end of the day, kung sino man ang daog-daog ng gobyerno sa iya, mga anak, they will have their time. Kaya mo na sa aton. So kung sino man magdaog, buwas, corrupt man na sila or ano man na sila sa perception, sa madamo, at the end of the day, ang Ginoo na utang nila sa ila. Kag may purpose nila siya. Kung magtinunto na siya, may chimpo na sa Ginoo. But ang aton na heart, we will have the heart of submission. Because government will always be necessary for us. Muna ganyan hanggang sa Ginoo tayo, for this is the will of God. This is His desire. Amoy niyang handog niya. Ang ini pa lang, ang desire is speaks of the result of what one has decided. Desisyon niya sa Ginoo. So, probably, matingala kita mo, nagdaog pa ni siya? Daw amo man ni siya, Daw mo man siya rason nga mo ni. But nevertheless, God has a purpose. Kag ipanumduman niya ito. Pero niya, that is why you need to have a submissive spirit. Why? Because by doing good, sige. Nga wala niya. Okay, para na. Balik. Wala. Okay. Sige nga, this is the will of God. Nga submissive ang atong spirit, regardless kung ano man ang gobyerno, bawod kay kinanglanong niya ini. Pero sige nga, because by doing good, you should put to silence the ignorance of foolish people. No, doing right means to do good to others. So regardless kung ano man ang gobyerno, regardless kung ano man natira, gina-expect sa Ginoo kita nga mga Kristohano, we need to continue to do right. Why? Sila niya, para sila niya, by doing good, you should put to silence the ignorance
of foolish people. So, what was saying ito muli? Saying niya, you need to be very, very careful. Ang heart ninyo submissive nga because there are ignorant and foolish people who are out there to destroy us. Ignorance meaning to say lack of knowledge. Ang foolish siya, hindi siya kabalo mag-apply rightly sa knowledge. Take, for example, sagad kita pang yaw-yaw sa mga politiko. Mapangambala ko ng mga ngalan, hindi ka na yung makasuhan. Kaya pwede ka makasuhan, isan masli ka pa nga, wala man dapat, wala man na merit, pero nalihado ka na. Sakto? Mandate ka pa tani, may warrant kung arrest, mo. Sakto. Sa piskalya, laging filean. Ano na sila niya? Sila niya, kamu mga pistuhan mo. You may not like the government, you may not, pero saktuhan mo lang yung naging gusto mo. Because there will always be people who will try to harass us because pistuhan mo lang. Of course, they lack knowledge. Hindi sa kabalo mag-apply rightly. Pero malihado. Ang imo kabuhi ano na gani? Ma-inconvenient. Di man yung tali kung ma-inconvenient ka sa kausa sa imo. Sakto ka na reward ka sa langit. Pero bangod kaya nag-rant ka lang to sa kontrapartido na priso ka, duwa ka gabi. Pero namin ko na priso ka, nag-share ka sa gospel, di na misinterpret ka. Ito ka lang noon man, pero sa mga butang ka. Yung ngang imo nga ginapangimatyan din na politiko, mayong di kung huli di. Kasi dugay-dugay, mahuli man to sa sang pulis. Ito. Kagi mo po politiko. Yung natural, ang politiko ka, may arakin ng pihak na partido. Kasi ulitin, kung politiko ka mo, sindihanay mo ka muna. Kung natawag o inaway ka mo, pero nagtanay mo lang ka muna. Pero ang laking diraya ang mga followers, nung dumugay na sila. Kaya kontrari, kapos magsunod ng eleksyon, pagdaday naman kamot, hindi natin nagtampaanay na sila, paano ito sila magpagdanay? Ang nakakit ka lang magkasuhan yung bugay, hindi ka mo pag-imatay sa politiko. Pag-imatay ka mo kay Kristo, ay okay na, consistent na. For sa politiko, hindi kaya. Kaya tao lang yun sila. Nagkabaylo mo ng ilang pinsan. Sila niya mo na, you do good. Buto ka mo, suporta ka mo, campaign ka mo, okay lang na. Pero kung mangimatay na ka mo, manggumog ka mo, you are giving opportunity sa sining mga ignorante, ignorante. Kag mga buhang-buhang ang mga tao. Or masalita doon mo ignorance of foolish people to hurt us, to destroy us. Masubukan din si pastor. Nga after sa eleksyon, pastor, pangamuyo si Putod, hato na preso, kaya ka, kung hindi mo na pastoraw, kaya mo, injustice din, okay man din. Pero may matani kung ikaw din ang nakakita, kato, nakita mo gindaya, pero kung duhol pa lang sa iyo, aginduhol, agihan ka pa. No? Man kung grabe ang emotion mo, lumapati ka din. Matubong ka man, pero as much as possible, kung hindi ka man lang first time na nakakita din, zip your mouth.
It's better that way. Tingnan mo na, no? Sige ha. Pinatawag lang mga tao dito sa Israel during the time. In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in their own eyes. Di na tapo, gamot. Yung pinahaan sila sa to. And that is why sila live as people who are free. Kung kasabit kita sa authority, kinarespeto nato ng otoridad, we will be free. Pero sila niya, ay ng freedom, do not use it to cover up evil. But sila niya, no? Sila niya, but living as servants of God. Tiyan mo na. Sila niya, mahitan din kung gaka, gaka sunburn ka sa kampanya para sa kaluwasan ng tao. O kung gaka sunburn ka para sa politika sa isang katao, kung kaisa mo, may kausa mo na na, okay, pero wala mo na ganigin ang bra sa Ginoo. May problema. Sakto? Kung grabe ka magkampanya, grabe ka magkamuini sa isa ka kandidato, mag-share, kag magpang-post nila, pero wala mo na obra sa Ginoo mo, hindi igawin, no? Sakto? Na, isilin niya, ang aton na freedom, especially our freedom to vote, freedom to sa government, hindi natin paggabiton in doing evil, but as servants of God. Tika namin kayo sa inang value dito sa Romans chapter 13, verses 1 to 7. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval. For he is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. Therefore, one must be in subjection not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. For because of this, you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing. Sila niya, pay to all what is owed to them. Taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. So kanaming sila niya, reminder ng it. Isang ano pa na ang gobyerno ang Ginoo na nagtutang sa kanila. And we have to submit kay may purpose ang Ginoo sa atin. In fact, ganito lang tawon mo ba lang? Sa mga gobyerno ba lang grabe ang persecution, grabe ang panila sa Christianity, dira pagkadamo ang Christian. Ang tawon mo subong din ang damo-damo ang growth sa mga Christians. Hindi sa mga perfect na mga government dito sa Europe. Europe na may ilang government. Pero wala man sila Ginoo. Sakto? Wala. Gamat-amat kong tao man. Godless. Kiparte ka namin sa gobyerno nila. Hindi na nila kinanglan Diyos. Duriya sa Asia, kay ang gobyerno. Grabe. Kundi ang imong pakayuhan bulig ka lang, Diyos. Hindi, kailangan mo Kristuhan mo. Ang Ginoo may mga purpose na kag sa aton man kay ipaagyan ka mo sa Ginoo sa kabudlay sa kabuhi hindi may Kristohanon ka mo hari ka mo din
Kung wala ka mo na paagyan, mag-take ka mo kayo ng suko. Sakto? Sakto hindi. You see? Kaya anuhunta ko na pinami ang gobyerno nato kung wala naman taga-simba sa Ginoo. Ga-close ang mga simbahan. Pinag-isway mga utol. Sundon ka lang ang ihambal sa pulo. Di makadto kita sa pinaka-importante. Di sinong akong tutukon. Di mayo lang doon sa Bible, may nabutang tutukon is pastorero or pero nawali ko ini. Last time nagwali ako. Nga ang 1 Peter chapter 2 verse 17, amo ni siya ang limitation sa libutan sa Bible sa aton nga pag-obey sa government. We need to obey the government to subject, but sila niya may limitations there. So first of all, ang ini, kung ang ginasugo sa Ginoo does not honor everyone. Anong buot sila sila? Kadungdog ka mo dito sa time ni Pharaoh, nga ginsugo niya ang karantaran ng mga midwives na patyon ng mga bata sa Israelites. Ginsunod sila, wala. Kasi sa Bible nila, gin-bless ang Ginoo ang mga midwives, kaya wala nila ginsunod si Pharaoh. Why? Kaya ang sugo sa gobyerno doesn't honor, doesn't give value to lives. Number 2, ano nila? Love the brotherhood. Dugtog ka mo dito kay Rahab sa Book of Joshua. Si Rahab, believer na sa Ginoo. Isa na balaan niya nga ang mga Spice Boys to. Ang bis nga sa gigsugo sa gobyerno nga i-report ko nakita nila gitudlo ni Rahab ang mga spies, wala. Why? Because ang isa sa limitation ng ini ang love natin sa brotherhood. We need to protect our brothers from unjust orders from our government. Sakto? Hindi naman sila na kung may persecution na rin, ginapang-dakop ang kasimba sa Ginoo, tapos dakpon ka, isugin mo kayo, sino, obey mo. Di ba na? But the humble there is love the brotherhood. And then, fear God. Kadungdong ka mo dito sa kay Shadrach, kay Meshach, kay Abednego. Nirambalan sila nga sangkari mismo nag-order. Nga simbahan niya ang akong na image. Sila ni Shadrach, siya okay. Sila niya hindi naman inaman ko. Siya, patyon ka mo, sila sige lang. Kaya i-deliver kami sa Ginoo. Pero kung hindi mali kami pag i-deliver, game. Why? Because ang ginasugo sa gobyerno doesn't honor God. Nahandog nila sa Ginoo. And that is why later on we na honor them. So in the same way man, anong guideline siya sa pagpili na? Okay, wala naman tayong emperor, no? Na-election kita. I think amo manigyapon ng principle. No, first of all, ang aton piliyon, I think amo ni pinaka-importante sa tanan na ipamangkot naton ang kandidato kung does he honor everyone? Does he value? Does he respect people? Kung kaisa may mga politiko nga kadubok dito sa palanaw nila sa mga tao. Suluhulan lang or whatever. Hindi kita sila. Isa na basta at least may respeto siya sa iya kapwa tao. Ito kamulay dito na politiko wala respeto. Okay. Ilan taon mo na, check mo na, the way he speaks, nagyagyan pangambal, dapat gino-honor niya. Amo gina siya ang foundation na, foundation na. Number 2, love the brotherhood. So, makutol mo man, okay, respeto siya. So, tigali parehos mo lang na sila, pastor, respeto, doon yung kabaluti. Ang pamangkot mo lang tayo, kamusta ang relasyon nila sa akon. So, kung ini nga politiko,
na gracious siya sa aton. May relasyon siya. Ito. Pakaisa sa dinibel. Honor everyone. Pakaisa dinibel. Friend naton. Amo na nakapunto na siya. Ito. Ikatatlo, fear God. Kristohanon. Ito. So, mas guwapo pagit. So, He honors everyone. Namin ang relasyon sa ato, kay Kristohanon pagit siya. Ito. Sila niya, amuhin ang person na i-honor as believer. Pero kapati kita po, kung kasilin siya ang Kristohanon siya, pero wala siya na-honor sa everyone, hindi na sa pagbubuo. O kung Kristohanon man siya, no? Pero pangaway yung pisyo niya sa simbahan, I don't think na you honor everyone. So sa akin personally, this is the our guidelines as you reflect. Honor everyone, love the brotherhood, fear God. Amuhin ang kandidato. Kasi pastor, wala din sang Kristohanon niya kandidato, hindi akalaman na isang love the brotherhood and honor everyone. Pero kung wala man love the brotherhood, pwede man gani, hindi mo kilala, tidrakan na lang sa honor everyone. Ano mga plano niya sa aton pumuluyo? Para sa amo sini? Para mag-increase ang value man naton bilang tao, bilang pumuluyo. And for me, that is very, very foundational. Because we're talking about government. Pero kung Kristohanon siya, taga-dere siya, pero wala kang kitagana, mag-bless sa community, like take na politiko ka. I think you are there for a small portion. I believe to Kristohanon ka, you are for everyone. Ubrahon mo give what's best for everyone in a way that God wanted us to bless the community. So honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the FF. Amuhin na ang aton na. Sabi ni Peter, we must obey God rather than God. Ubrahon natin ini ay exalted. Si Paul, nag-remind sa aton man dali sa Titus chapter 3 verses 1 and 2. Remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to avoid quarreling, to be gentle, to show perfect courtesy toward all people. So bilang Kristohanon, God expects us to submit, to be obedient, ready to help, pero importante ang muna, we speak evil of no one. Kasi mangaway kita, we must be gentle kasi we perfect courtesy toward all people. Kung sino man mag-abot, magtakog buwas, kandidato mo man or hindi, God is telling us that we must always show perfect courtesy to all people. But if there's one thing that we should do now, amo ini ginhambal sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4. First of all then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. Sino mo yung anaton? For kings and all who are in high positions. Ano nga we pray? That we may live a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth.
So, meantime, gahulap kita kung sino man ginipangutang nga bag-o nga mga leaders diri sa aton sa Pilipinas, ang hambal sa Ginoo kamo nga mga Kristiyanon, you must pray. You must pray for our leaders and future leaders. Kag ano ang aton nga iupod dira nga Lord, give us leaders that will lead us to a peaceful and quiet life. That we may live godly, dignified in every way. Because masiling kita, it's because we want to follow the Lord's desire to save people, and that they will also come to the knowledge of the truth. Di, mga utod, amo ina ang reminder sa pulas. And that's why tandaan natin ini, voting is not only our right, but it is right with God. No? Hindi lang ni aton diretsyo, pero insakto ini para sa aton Ginoo. So I hope, brothers and sisters, as you go, na may guidelines na kamo, may kabalo na kamo kung anong piliyon nyo. No? Kaya I hope, by God's grace, kung sino ang inyong ipili, amo gini na magdaog. So that we be able to live a peaceful, quiet, and godly life. And will be able to reach more people for the Lord. Amen? Let's pray. Father, thank you again sa reminders in Pupulong. Nagkabay pa nga tagaan ulit kami sa mga leaders who will lead sa amon quiet, peaceful, and godly lives. We are busy to reach out and share the gospel to all people who will receive. In Jesus' name. Praise God sa tulong alam that He has given to us. That we will tomorrow vote godly. According to the biblical principles that was given to us. This time we will give our tithes and our offering to God as part also of our spiritual obligation to the furtherance of the kingdom of God. Kasi ito kasi ito to assist this. Let's pray. Father God in heaven, we would like to praise you and thank you, Lord God, for your word is true, your word is sure, and your word is pure. Father God, I pray that you will cover us, Father God, with your love and your blessings. Even, Father, as faithful citizens of your kingdom, as we reflect the goodness and the knowledge of you, Father God, in our country. And even, Father God, thank you also for this time that we can give our tithes and offering to you as our form of worship. I pray, Father God, that we would bless our hearts as we give this, and may we give with a cheerful heart, give abundantly for your kingdom and for your glory, Father God. Not on our own will, but as your leading, Father. May this offering be a pleasing aroma before you, Father God. That we would accept it, we would honor this, Father God. May you bless the work of our hands and bless the hearts of the people who will give. We give you back, Father, to your praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so while we are giving our tithes and offering to God, we request all the children to please come forward. Okay, all the children, please, ages, basta bata ka. Okay, please come forward. Sige, sa tanan yung mga ages 20,
Please come forward. We will sing a song to our mothers, to our dear Mama, Mommy, and Nanay. Let's all come forward and we will sing a special Mother's Day song for them. You should clothe yourself instead with the beauty that comes from within, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is also so precious to God. Happy Mother's Day. Can pray for you, and the children have something to give to you. Okay? Don't worry, hindi problema. Okay? Okay, so mga nanay. Okay, mga nanay. Mga gift. Nag-gift ang mga bata sa inyo. Inaagad ko si Mira. Kaya mga nanay, please. Wow. Thank you. Okay.
Ma-pray ako sa mga nanay. Now, please, together. Nanay pa, ano ba yung bata kamanda? Dali. Ay, di ba pwede? Dali ako. Unless naman, huwag na. Dali ako. Join us. Mother's Day. Kinaya-ibinig siya, kinaya-maibo na. Evidence kinaya-maibo na. Okay. Very good. Ang baby mo matagagit sa iyo. Sige Ma-pray mo. Father, thank you again sa mga nanay. Thank you again na nag-add din sila beautiful colors sa among kabuki. Especially sa mga children. Again, allow me mo nga ma-bear nila to be a blessing more sa church. I-pray din ko nga paboran mo din sila always that they will continue to live a life that will point everyone sa family and even sa church sa imo din. Bless them with long life, good health, and pasadya-sadya nila kabuhi. Knowing nga na-promise ikaw sa ila that you will never leave them nor forsake them. So Lord, thank you again sa sining nga mga mothers, nagkabay pa Ginoo in all things, mag-glorify ka lang din sa ila kabuhi. Bless man ang among family, bless man kami tanan, especially yung mga bata, makabay pa mag-grow sila nga nag-honor din kay nanay nila at kay tatay nila. In Jesus' name, Amen. Happy birthday! Happy Mother's Day! Mapabilin ang mga nanay kay makalita kami sundo-sundo na okay? Mga Tita Angel, manay, pabili lang ka muna kay makakanta kita together. Aralan daw On the spot, special number ang mga nanay. Yeah, this is our prayer. Okay? Lord Jesus, we give thee everything, and only to thy cross we cling. Our Savior, we humbly pray, receive the gifts we bring today. Our life is thine, our will, our talents, and our time. Okay, very good. Ready? Say